Top of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Praise be the Lord for the reading of His holy word. Let us pray. Father, speak to us. Ikaw nga po, Diyos, ang tunay na mayroong kakayanan na magpaunawa ng iyong kalooban sa pamamagitan ng pangaral ng inyong salita. Hayaan mo na ang aming mga puso ay maging bukas sa mga pagtuturo, sa mga pagtatama at pagtutuwid na tunay na masakit at aming iindahin. Ngunit kung ito ang makakapagpaliban sa amin sa puot ng iyong paghatol sa impyerno, ay ito'y gawin mo sa amin, O Diyos. Ikaw ang maitaas sa umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. As of last week, February 5, Vice President Sara Duterte is officially being impeached, where the Congress ratified the proceedings of the complaint that paved the way of the impeachment complaint towards Senate. Now, it's in the hands of the Senate who needs to investigate and decide if the second highest official of our country will be no more. In reality, it started before months ago, last year. On December 2, 2024, there were 4 impeachment complaints against the VP. And it is formally filed. Kung walang nag-file ng reklamo, kung walang nag-voice out ng mga bagay na ito, wala pong mangyaganap na impeachment. Wala pong mangyayaring mga paglilitis. Wala ring magiging pag-uusig na makikita. Pag-uusig yung check, pag-iimbestiga doon sa Vice President ng ating bansa. But politics aside, rest assured I am neutral on this issue. Kung ang pag-uusapan natin ay ang binasa nating teksto kanina sa Marcos, nalalapit po ito doon sa impeachment trial kung saan si Juan na tagapagbautismo sa pagdating ng Panginoon ay nagsalita rin, nagbukas, nagbigay ng daan para sa paparating na manliligtas. Doon sa binasa nating teksto sa Marco 1, talata 1 hanggang 8, ay wala pong pangalang makikita kung sino ang nagsasabi nito, ang nagsulat nito. In his salutation, there is no name like Paul and the other apostle have written. Diretso kagad doon sa gusto niyang sabihin. Ngunit kahit walang sinabi na ito si Marcos na nagsusulat sa inyo, the tradition speaks that this is John Mark na matatagpuan natin sa Acts chapter 12, verse 12. At alam naman natin kung ano ang ginagawa ni John. Siya ay mistulang kanang kamay ni Pedro, kasama sa ministeryo nung pinaka-leader ng iglesia na iniwan ni Kristo. Sa pambungad na pananalita pa lamang ni Marcos, makikita nating tuwirang pinapakilala niya kung sino si Jesus at ang kanyang pagpapakilala ay bilang anak ng Diyos, kung saan kasamang ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang panimulang ito ay hindi tulad ng aklat na isinulat o ebanghelyo na isinulat ni na Mateo at ni na Lucas na nagsisimula sa pagsilang ni Jesus. Ito ay direkto na kagad sa ministeryo ni Jesus. Gayon din
sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na naglalahad sa pasimula kung saan si Jesus ay umiiral at aktibo bago pa man likhain ang sanlibutan. Ngunit mayroong bigat ang mga pahayag na may akda dahil sa pagpapakita ng kaganapan ng propesiya mula kay Propeta Isaías, yung binasa ni Deacon Jeff kanina sa Isaiah chapter 40. Prepare the way of the Lord. At sa verse 4 ng ating teksto ay ipinangaral ni Juan na tagapagbautismo ang pagsisisi at sa mga kasalanan sa ipagpapatawad nito mula sa pamamagitan ng Diyos. Gayon din naman, batid ni Juan ang paparating na dakilang manliligtas na hindi maikukumpara kanino man. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay ang makatrinidad na pagpapahayag sa Ebanghelyo ang siyang tanging lunas sa landas na humahantong sa pagkawasak. Ulitin ko po, ang makatrinidad na pagpapahayag sa Ebanghelyo ang siyang tanging lunas sa landas na humahantong sa pagkawasak. Truly, the Trinitarian revelation is the gospel, or in the gospel is the only remedy on the path leading to destruction. Makikita ng mga mambabasa ni Marcos ang diin at agaran at direktang pagiging manunubos ni Jesus doon pa lamang sa kanyang opening remarks. Bukod sa ito ay pawang katotohanan, inaalis din ni Marcos ang pagkakataong malito ang kanyang mga mambabasa sa pagkatao ni Kristo Jesus at ang dahilan ng kanyang ginagawang ministeryo. Sa kaparehong paraan ay ipinakita niya ang katangian ng Ebanghelyong dala-dala ni Jesucristo kasama ang kanyang otoridad na nagmula sa Diyos Ama at kapangyarihang nagmula sa Espiritu Santo. Kaya sa simula pa lang, sa pagpapasinaya o inaugurasyon ng Ebanghelyo ni Kristo, naroroon ang banal na Trinidad. Ito ang nagbibigay merito o siyang nagbibigay bigat doon sa kanyang gagampanan sa pagtupad ng tipan ng banal na Trinidad tungo sa kaligtasan ng mga pinili at hinirang ng Diyos. Matutunghayan natin ngayon ang katangian ng ipinangangaral at layunin ng ipinangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Una, ang katangian ng inihahayag. Ikalawa, ang katangian ng nagpapahayag. At ikatlo, ang layunin sa pagpapahayag. Pansinin po natin yung person of the message. Yung una, ang katangian ng naghahayag. Napakasimple ng paglalahad ni Marcos sa kaluwalhatian ni Jesus. Ang titulong Anak ng Diyos ay malinaw na pagpapakilala kay Jesus bilang tunay na Diyos, nakapantay ng Diyos Ama. Ito ay nagbibigay ng kredibilidad sa paghahandang ginagawa ni Juan na tagapagbautismo. Sa kanyang paghahanda sa pagdating ng higit pang dakila kaysa sa kanya o kahit na kanino paman. Hindi niya kailangan dagdagan ng anumang kredensyal ang paparating na Mesiyas upang ito ay maging katanggap-tanggap para sa mga Hudyo o sa mga makikinig para sa kanya. Una, ang titulong Anak ng Diyos ay sapat na upang panampalatayanan ang pinangangaral ni Juan. Ikalawa, dahil ito ay inihahayag sa lumang tipan. At kung inihayag ito sa lumang tipan,
Ito ay katuparan ng propesiya na ipinangangaral ng mga propeta. Gaya ng ipinangaral ni Malakias sa Malakay 3:1 at ni Isias sa Isaiah chapter 40. Ang gusto nating bigyan ng diin dito ay ang pagkakataong yung ang ipinangakong pagliligtas bago pa man ipakita o ipahayag ang katauhan ng manliligtas ay tunay na mabisa na sa mga sumasampalataya sa Kanya. Bago pa man siya ipahayag, ito ay meron ng credential, bigat. Meron na itong appropriate place for salvation. Ito ay nagiging maliwanag sa katauhan ni Jesus sa kanyang mga ginawa at gagawin pa lang sa pagpapako sa krus at pagkamatay niya ay higit sa na makikita ang realidad ng gagawing pagbubo ng dugo na siyang anino sa lumang tipan na ipinapahayag ng mga propeta, maging si Abraham at Moses. Yung kanyang muling pagkabuhay ay isang magiging kaganapan ng kasiguraduhan ng pagkabuhay na muli ng kaluluwa ng mga matatapat na sumasampalataya. Ang katauhan ng pagka-Diyos ni Jesus ay kinakailangan sa kanyang paggampan sa krus ng Kalbaryo. Ito ay karapat-dapat na mangyari. Bagamat, kung titignan at susuriin, parang napaka-brutal naman at kailangan pang patayin. Ito ay nararapat. Sa isang eksposisyon ni J.C. Ryle, sabi niya dito sa tekstong ating pinag-aaralan, ang pagka-Diyos ni Kristo ay ang kuta at batayan ng Kristyanismo. Dito nakasalalay ang walang katapusang halaga ng kasapatang ginawa niya sa krus. Dito nakasalalay ang kakaibang merito ng kanyang nagbabayad salang kamatayan para sa mga makasalanan. Ibig sabihin pala, yung kanyang pagkamatay sa krus, ang siya lang dapat nating tignan bilang karapat-dapat na pangbayad kasalanan sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Wala nang iba. Hindi na kailangan dagdagan. Once I have been told that the blood of Christ is the most precious commodity in the universe. Alam nyo, sa ating mundo, marketing is very essential. Kapag pinagkumpara mo yung produkto, merong kakaibang bigat yung branded kaysa dun sa walang brand. Merong kakaibang reputasyon yung kilala kaysa doon sa bago pa lang. Mahirap ibenta ang walang tatak o mababang uri. That is for sure. Dito sa pinag-aaralan natin, yung bigat na ipinakikilala ni Juan na tagapagbautismo doon sa paparating na manliligtas, sapat at higit pa. Anak ng Diyos. Kaya, nawa, sa tuwing babasahin natin ang mga pahina ng Lumang Tipan, ay makita natin si Kristo kagaya ng pagtingin ni Juan at ng mga apostol. Sapat ang ginawa ni Jesus at ito ay mabisa upang baguhin ang buhay ng tao, muling buhayin ang kaluluwa
ng mga taong buhay nga pero patay ang kanilang mga espiritu. Magpasalamat tayo bilang hamon sa atin. Dahil ang Panginoon ay nagpadala ng matapat na mangaral tulad ni Juan na tagapagbautismo. Magpasalamat tayo sa mga kalalakihang tumatayo sa mga simbahan, sa mga iglesia upang ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit hindi sa galing o karunungan ng mga mensahero, kundi sa kasapatan ng dugo ni Kristo bilang pambayad sala at katubusan ng mga kasalanan patungo sa kaligtasan. Kaya dapat nating ibalik muli ang pagtingin at paghanga kay Jesus, hindi sa mga nagpapahayag sa Kanya. Alam nyo, isang classic na halimbawa o kaso na naganap na nagpapatunay sa bigat ng salita ng Diyos, yung mismong tinagurian na the Prince of Preacher, na si Charles Haddon Spurgeon. Siya ay naglalakbay o nagpe-prepare papunta sa simbahan nila ng isang winter time, nagkaroon ng isang marahas na pagbagsak ng nyebe at napilitan siyang sumilong sa isang Methodist Church. At doon sa Methodist Church, merong isang nangangaral na hindi pa siya ang dapat mangaral, na marahil ay nanginginig pa sa kanyang pananalita. Ngunit doon sa mga salitang binitawan at binasa na salita ng Diyos ng mangangaral, itong batang si Charles Spurgeon na-convert. Nagpapakita lang nito ng tingkad na ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na baguhin tayo. At doon ay dapat tayong magpuri. Ang ating ikalawang punto, sabi ko kasi bibilisan ko lang dahil tatlo to, ay ang katangian ng pagpapahayag. The person of the messenger. Walang ibang angkop na maghahanda ng pagdating ng Mesiyas liban kay Juan na tagapagbautismo. Alam niyo po, ang sabi dun sa Lucas chapter 7, verse 24, at mga sumusunod, sabi ni Jesus, higit pa sa propeta si Juan na tagapagbautismo. Sa lahat ng propeta, hindi nila inabutan yung tagapagligtas. Ngunit si Juan, siya pa ang nagbautismo sa tagapagligtas. Kaya higit siya kaysa sino mang kalalakihan, kaysa sino mang propeta sa kanyang panahon. Si Juan ay isang Nazarite, kung saan siya ay itinalaga mula pa sa sinapupunan at pagkasilang sa paglilingkod sa Panginoon. Babasahin natin yung Luke chapter 1 verse 15. Dinedicate ng kanyang magulang, ng kanyang ina na si Elizabeth at si Zechariah, si Juan, noong nasa tiyan pa lang ito. Ang ama niya si Zacarias at ang kanyang ina ay nalipasan na ng panahon upang magkaroon ng anak. Ngunit ito ay pinahintulutan ng Panginoon dahil sa malaking parte na kanyang gagampanan. Baog na yung kanyang mga magulang. Ngunit siya pa rin ay ipinagbuntis. Higit siyang dakila kaysa kila Elias. Ang sabi sa Malakay chapter 4 verse 5. O kaya ay kay Adan, kay Abraham, sa mga ama ng maraming bansa. Kay Moses, na gumawa ng mga dakilang tanda, kahit pa kay David, ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Yun yung ipipreach yata ni Pastor Ayerson dun sa amin. O ng sino mang propeta ng Diyos.
Bakit? Sa kanyang paghahanda sa pagdating ng higit pang mas makapangyarihan sa kanya. Bilang babala sa atin, hindi dahil makapangyarihan si Juan na taga-bautismo o meron siyang kakayanan magpakita ng mga himala at tanda. Hindi po. Hindi po yun yung dahilan kung bakit siya ay mas higit sa mga nabanggit na unang mga propeta. Kung hindi dahil sa ministeryong kanyang gagampanan. Kung kaya't ang paggamit sa kanya, meron tayong makikitang masidhing ilustrasyon na binigay ni Marcos na natatanging higit kaysa kumpara kay Juan na tagapagbautismo. Sabi dun sa verse 7, di karapat dapat magkalas ng tali ng sandalyas. No? Inihahalin tulad sa pinakamababang alipin na pinakamababang gawain ng isang alipin yung maglinis ng sapatos at magtali ng sandalyas ng kanyang panglupang Panginoon. Ito yung sinabi ni Juan na tagapagbautismo. Yan ang kanyang, mas mababa pa doon ang kanyang dapat gawin. No? Ang sinasabi dito at pinapakita ni Juan at ni Marcos, kahit na gaano kataas ang estado ng huling propeta na ito, na si Juan na tagapagbautismo, wala doon sa kalingkingan ng kanyang gagawin na ministeryo ang gagawin ng kanyang inihahanda na si Jesucristo. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin dito ay ang pagpili ng Diyos ang pagpili ng Diyos sa kanyang mga tagapagsalita o tagapangaral ng Ebanghelyo ay ginanap bago pa manlalangin ng sanlibutan. Yan ay tama, yan ay tunay, yan ay totoo at nangyayari. Napakaraming talata sa parehong Bago at Lumang Tipan na nagpapamalas ng walang karunungan ng tao at walang hanggang karunungan ng Diyos. Kung ang tao ay walang karunungan at ginagamit ng Diyos na walang hanggan ng karunungan, ito ay pinipili niya para sa kanyang kadakilaan at para sa kanyang kapurihan. Si Jacob, si Samuel, si Jeremias, at ang iba pa sa lahat ng naglingkod ay mga pawang mayroong kakulangan. Si Moses na mayroong kapansanan sa pananalita. Si Josue na bata pa at natatakot pa. At napakarami pang iba. Ngunit ito ay ginagamit ng Panginoon. Sila ay ginagamit ng Diyos. Pero tandaan natin, bilang isang babala, hindi sa panglabas na pananamit o sa mga uri ng kinakain ang pamantayan ng katawagan sa atin ng Diyos. Hindi ibig sabihin na gagayahin natin si Juan na mga balang, gatas ng kamelyo o mga wild honey lang ang kakainin natin o yung damit natin talagang walang touch ng technology. Balat lang ng hayop. Hindi ganoon ang pamantayan. That is a opposite truth of what we are preaching, of what we are studying. No? Isang huwad na pagpapakababa, yung ganun. Yes, we are asked to be modest, pero wag naman yung mukhang kaaba-aba ka. Hindi na yun ang pamantayan na ibinibigay sa atin. No? Hindi natin kailangang gayahin si Juan.
sa kanyang pisikal na anyo sa panlabas. Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay higit na dakila kaysa kay Juan. Iyan ang katotohanan. At tama ang narinig nyo. Mas higit tayo kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Bakit tayo masigit? Ibig ba sabihin nun, mas banal tayo sa Kanya? Ibig ba sabihin nun, wala tayong kasalanan? Hindi po. Ang sabi sa Mateo Mateo chapter 11, verse 11, no? Sa mga ipinanganak ng babae ay wala pang lumilitaw. Lumilitaw, ibig sabihin, naganap o simple past tense, dumating. No? Wala pang dumating ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. O wala naman palang mas dakila sa kanya. Yes, that's true. Doon sa mga previous prophets. Pero ang sabi sa kasunod, no? Ang sabi dito, gayon paman, no? May paghahambing. Gayon paman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. What does it mean? Ibig sabihin nun, yung mga nanampalataya at naibilang na sa kaharian ng langit ay mas higit kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Bakit? Samantalang siya nga ang nagbautismo sa Panginoong Hesukristo. Dahil hindi pa nababatid ni Juan na si Hesukristo mismo, buong buo sa kanyang puso't isipan na si Jesus mismo ang Kristo. Kaya nga pagkatapos, anong ginawa ni Juan? Sabi niya sa alagad niya, nung nakulong siya, pumunta kayo doon kay Jesus at tignan nyo, tanungin nyo siya kung siya na ba talaga ang Mesiyas. It is not fully revealed to John that the Christ is the one that he baptized. Sabi ni R.C. Sproul, ang pinakamaliit sa kaharian ay mas dakila kaysa kay Juan sapagkat nakatindig sila sa harapan ng krus at pagkabuhay na muli. Sila ay tumanggap ng kapuspusan ng Espiritu. Sila ay nakikibahagi sa kung ano ang nakita ng propeta mula sa malayo. The prophet only sees the Messiah like in a far, in a smoky, in a dewy atmosphere, malabo. Hindi nila malinaw na nakikita kung sino ang Kristo. Bagamat sa atin, sinasabi na kagad kung sino ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang Kristo na naging batayan ng ating pananampalataya at kaligtasan. Nasa atin ang kabuuan ng kasulatan, ang Biblia, kung saan mukhaan nating nakikita ang Diyos sa pamamagitan nito at sa pamamagitan ng buhay at ministeryo ni Jesucristo. Bilang hamon sa atin, ang paghahayag ng makapangyarihang balita ng kaligtasan ay nangangailangan ng may pag-ibig at matapat na paglilingkuran. Dahil ito ay kaloob ng Diyos sa pagpili niya sa atin bago pa man lalangin ang mundo. Hindi kailangan na ikaw ang mismong mangaral gaya ng ginawa ni Juan. Ngunit kailangan ng iyong pakikiisa sa iyong iglesia upang magawa nito ang kanyang mandato na ipangaral si Kristo. Taliwas ito sa kaisipan na humayo tayo kahit sa delikadong lugar o pasukin natin ang mga extreme na mga bansa na may relihiyon o ang mga grupo na
nasa loob ng isang kulto upang maaring marinig din nila ang ebanghelyo. Kailangan ng mataimtim na panalinginan at pagpaplano para doon. Hindi basta-basta na lang. Pumunta tayo doon sa North Korea o kaya sa China o kaya sa Middle East o kaya pasukin natin yung Iglesia ni Cristo, doon tayo mangaral. Hindi ganun. That is a false zeal. Ang kailangan ng Panginoon ay mga buhay na alay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 12 ng kanyang sulat sa kanila. Ano ang sinabi niya? Ang sabi niya, kailangan niya ng living sacrifice, not sacrificial body na papatayin. Kailangan buhay ang mga nangangaral at ginagamit para sa ebanghelyo. Hindi ka pumunta doon sa isang tribo para patayin, kundi para mangaral. Kaya dapat nating isama sa panalangin natin at makiisa tayo sa mga ginagawa na ebanghelismo, na paghahayo ng salita. Ang kailangan ng Diyos ay buhay na alay, hindi mga patay. At sa biyaya niya ay masusustentuhan ng Panginoon ang ministeryong kagaya ng mga ganoon. Kaya magtiwala tayo na ang Diyos at ang Panginoon natin ay soberano sa lahat ng bagay, na ang probidensya niya ay mabuti at sapat, na gagawin niya ang kanyang sa kanyang kapangyarihan at karunungan na maipahayag ang kanyang salita. Noong 1820, sa Amerika, merong ipinanganak na isang babae at the 6th week ng kanyang kapanganakan, sa kalahating buwan pa lang itong babaeng ito, nabulag na dahil sa isang huwad na doktor na gumamot doon sa bata. No? At ang batang ito ay si Fanny Crosby. No? Isang hymn maker. Kahit bulag siya, simula pagkabata, she has written hundreds of hymns that we are even singing until up to this very day. At nung tinanong siya, dahil sikat siyang hymn writer, sabi niya, siguro, kung hindi ka nabulag, mas kagamit-gamit ka sa Panginoon. Kasi kahit bulag ka, ang dami mong hymn na naisulat. Mga hymno na natugtog. Pero sa kabila nito, ang nasulat niya, 9,000 compositions. Sumagot siya, sabi niya, kung makakahiling ako sa Diyos sa aking kapanganakan, ang nag-iisang ihilingin ko ay ipanganak akong muling bulag. Dahil pagdating ko sa langit, ang unang makikita, mapagmamasdan at masisilayan ng aking paningin ay ang aking tagapagligtas. Yan ang dapat na maging kagustuhan ng ating mga kaluluwa, na makita natin ng mukha ng ating tagapagligtas. Yan ang magiging kasunod nating punto. Ang layunin ng pagpapahayag. The very purpose of the message. If titignan natin yung mga talatang ating binasa kanina, ang pagsaksi ni Juan sa pagdating ng Panginoon, ang pangunahing motibo ng kanyang pangangaral at pagbabautismo. Bagamat hindi niya alam kung sino ang paparating, sa Luke chapter 7, verse 18 and following, habang bilanggo siya ni Herod, ipinadala niya ang kanyang dalawang
alagad kay Jesus upang alamin kung siya nga ba talaga ang Panginoon o magkakaroon pa ng iba, mayroon pang darating na manliligtas. Hindi ibig sabihin ay nawala ang pananampalataya ni Juan sa Panginoong Yesus habang siya ay nakakulong. O natagalan na siya kung bakit hindi pa nagsisimula ang paghahari ni Jesus. Sabi niya siguro, hindi niya sinabi siguro na ang tagal naman, nakulong na ako, hindi pa rin nire-redeem yung mga mananampalataya. Hindi yun ang pananaw ni Juan na tagapagbautismo na pisikal ang parating na hari. Sa Matthew chapter 3 verse 2, ang bersyon ni Mateo dito sa ating tagpo, ang sabi ni Juan, magsisi kayo sapagkat lumalapit na ang kaharian ng langit. Naiintindihan niya na ang paparating na kaharian ay hindi kaharian dito sa lupa, kung hindi ang kaharian sa langit na ang naghahari ay ang Diyos sa Espiritu. Bagamat hindi nila lubusang nababatid, ito ay ang espiritual na paghahari ng Panginoon. At ito ay nagsimula na noong dumating si Jesucristo dito sa lupa, sa kanyang kapanganakan. Kaya nga, ang sagot ni Jesus noong nilitis siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ano ang naging sagot niya sa John chapter 18 verse 33? Detalyado yung sinabi ni Jesus doon sa version ni Juan. Sabi doon sa verse 36, ang sagot ni Jesus, John chapter 18:36, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Ang aking kaharian ay hindi nagmula dito. The point here, brethren, is the purpose of John's crying out in the wilderness. Ang layunin ng pagpapahayag ni Juan na tagapagbautismo ay upang pasinayan ang paparating na kaharian ng langit. This is the inaugural preaching of the coming of the kingdom. Kung saan ang naghahari ay ang banal at banal na Diyos sa katauhan ni Kristo Jesus. Bagamat ito ay hindi sa pisikal, kundi sa espiritu, sabi ni Juan sa kanyang ebanghelyo sa chapter 4 verse 23, dadating ang oras at narito na nga na ang mga tunay na sasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan. That is the very same word and message of Paul in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang kaharian ng langit at ang paghahari ni Kristo ay batid ng mga nakarinig kay Juan na tagapagbautismo at sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, sa buong kasaysayan, ng mga mananampalataya, kikitaan sila ng pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa nila mananampalataya. Bakit? Dahil nababatid nila at nakikita lamang nila ang Diyos na Espiritu at ang mga nagnanangan sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus. Nagkakaroon sila ng pagsunod doon sa dalawang kautusan na ipinigay ni Kristo. Ibigin mo ang iyong Diyos at ang iyong kapwa. At maging sa mga hindi mananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kung bubuo tayo ng mga hamon
na hanguin natin mula sa mga sinasabi ni Juan na tagapagbautismo at sa pagtupad ni Jesus sa kanyang gagawin o sa ipinangaral ni Juan na gagawin ni Kristo Jesus, maaari nating sabihin na dapat sa atin, tayo, na mga mananampalataya ngayon, na mga sumusunod kay Kristo Jesus ngayon, makibahagi sa pagpapakalat ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yan ang mandato ng Iglesia at panawagan sa mga mananampalataya. The Great Commission. The Great Commission is not only given to the apostle, to the disciples of Christ, but to every Christian who follows His cross. At kung ikaw, kapatid, ay nanlalamig sa paggawa ng mga gawa ng isang ebanghelista, marahil dahil sa tingin mo ay walang resulta, walang mga bunga, o kaya naman ay hindi epektibo ang iyong mga ginagawa, ikaw ay nagkakamali. Kahit ang iyong buhay at paglakad ay isang testimonya ng mabuting balita, mas higit kung ipahayag mo ang buhay at mga ginawa ni Kristo. Ipanalangin mo sa Diyos na ipanumbalik niya sa iyo ang pagnanais na ipagmalaki ang mga ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo at sa mga taong nanganganib maparusahan at danasin ang puot ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng gawa ng mga kamay ng mga tao, lalong-lalo na napipigilan ng diablong si Satanas. Sa Mateo, ang sabi ni Jesus, the gates of hell could not prevail the works of Christ. The gospel, hindi mananagumpay sa gawa ng kaaway ang ebanghelyo, ang pagpapakalat ng mabuting salita. At ito ay isang garantisado dahil ito ay nagmula sa ating Diyos. Ang mandato sa atin ng Panginoon ay ihayag ang kanyang salita, kung saan marami na ang nauna sa atin ay nagpasinaya at nagpabaon ng pundasyon ng kanyang salita sa puso ng mga tao. Muling babalik ang pinasinayahan ni Juan na tagapagbautismo sa kanyang pangaral sa ilang. At sa kanyang pagbabalik, tayo nawa ay matagpuan niyang gaya ng mabuti at tapat na tagapaglingkod. At marinig natin ang komendasyon ng Panginoon, "Well done, ye faithful and good servant." Nawa ang pagbabalik ni Jesus ang pinakamatamis, pinakamimikhiin, at pinakadakilang pag-asa na mayroon tayo. Mga kapatid, sa pasimula pa lamang, ang Ebanghelyo ni Jesus, ang pinasinayan na may otoridad mula sa Ama, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tunay na ang mga gawa ng Trinidad o makatrinidad na Diyos ay malinaw na makikita na ang Diyos ay soberanong kumikilos upang maganap ang mga pagpapala ng kanyang tipan. In the beginning, the gospel of Jesus was inaugurated with the authority from the Father, empowered through and by the Spirit, and it is truly the works of the Triune God that can be clearly perceived
operating sovereignly to fulfill the covenant blessing. Tayo'y magpasalamat sa naipangaral na salita ng Diyos sa pamamagitan ng maiksing panalangin. O Diyos, tunay na ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuti